Dililiwanag ko lang po, no? Yung pong mga abogado, wala akong problema, maghanda ho ka mo kayo. Pero yung mga hihanda ho nila is yung mga gagamitin lang po, no, sa pagsasampa po ng kasong small claims sa small claims court. May nagtanong sa akin. Sa akin, boss, nag-text sila, handa na daw ang kanilang mga lawyer laban sa akin. Grabe, mga lawyer daw. Ano pupuntahan nila? Gera? Dami namang lawyer ipapadala nila. Alright. Napakagandang katanungan po nito, no? At bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo, no? Napakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Liwanagin ho natin, ano? Okay. Kasi message kayo na nakahanda na raw kayo ng lawyer. Wala naman hong problema yon, ihumanda ho yung mga lawyer, no? Kasi let's say maghahabla nga ho sila, no? Kung totoo man ho ito, no? Pero sasabihin ko sa inyo na hindi ho maghahabla tong mga abusadong online lending apps na to, no? Mamaya. Pero let's say for the sake of argument, no? Maghahabla ho sila sa small claims court, which is a civil case, no? Hindi ho kailangan ng abogado doon. Okay? Ang maaari lang pong gawin ng kanilang mga abogado is ihanda po, no, yung mga kakailanganin dokumento, no, para po sa pagfa-file po nila ng kaso small claims sa small claims court. Yun lang ho ang po pwedeng gawin ng kanilang abogado. Pero yung abogado po ang atin sa small claims court, hindi ho sila papapasukin doon. No? Representante po ng kumpanya or nung OLA ang po pwede lamang pong pumasok, no, sa small claims court, no, para ho sa mediation. Hindi ho papayagan ng abogado. Okay? Dililiwanag ko lang po, no, yung pong mga abogado, wala akong problema, maghanda ho ka mo kayo. Pero yung mga hihanda ho nila is yung mga gagamitin lang po, no, sa pagsasampa po ng kasong small claims sa small claims court. Okay, yun po yung po pwede lang gawin ng kanilang abogado, no? Okay, ngayon po, kaya ko sinabi kanina na hindi ho sila naghahabla, no, sa small claims. Unang-una po, no, itong mga abusadong online lending apps na to, no, kuripot at takot sa takot sa gastos. No, kasi ganito yan. Pag nagsampa ho kayo ng kasong small claims sa small claims court, no, may fee po yan. Okay? Tapos, ang fee po, tumataas po yan, no, kada sampa nyo ng kaso. Okay? For example po, may isasampa kayong 10. No, let's say itong mga bugok na OLA na to magsasampa ng 10 kaso sa 10 kliyente nila. Okay? Let's say po, for the sake of argument lang po itong ibibigay kong presyo or halaga. Hindi ho ito, no? Ang halaga. Okay, let's say yung una, client A, sasampaan ho nila ng small claims, no? Sa small claims court. Let's say ang filing fee po nito 1,000. Yung sa susunod po magiging 1,500. Okay, sa yung si client B. Si client C malamang maging 2,000. Si client D 2,500, so on and so forth. Pataas po yan. Kaya ho yung mga bugok na online lending apps na yan, hindi ho magsasampa ng kasong small claims. No? Isa na ho yun. Pangalawa po na hindi magsasampa ng small claims yan, mga bugok na yan, kasi takot ho sila doon sa multong ginawa nila. Ano ho ba yung multong ginawa nila? Okay. Unang-una po, yung pagkataas-taas na interest at processing fee na ikinakarga po nila sa inyo. Ano ho ba ang sinasabi ho sa batas natin? Yung inilabas po ng BSP na ginawan po ng memorandum ng SEC, yung ceiling on interest rate. Maliwanag po doon na pagka ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa at ang termino po ay hindi lalagpas, no, sa 4 months, ang maximum lang po na effective interest rate is 15% per month po yun. Okay? Ano ang ginagawa nila? Di po ba? Pautangin nga, approve mo 5,000. Ang i-disburse sa'yo 2,500. Ibig sabihin po, 50% na kagad ang kinarga nila. Ang kinaltas nila sa inyo. Di po ba? Ang maliwanag sa ceiling on interest rate po is 15.
Yung effective interest rate po yun, pangkalahatan na interest. Pero bukod ho doon yung penalty. Ang penalty po, ayon po sa ceiling on interest rate is 5% per month po nung amount due or nung amortization. Okay po, maliwanag po ha. Kaya hindi pupunta sa korte ang mga bugok na yan sa small claims court. Kasi mababaliktad sila eh. Oh, di po ba? Pangatlo ho na dahilan kaya hindi yan. Yung pang-aabuso na ginagawa sa kanilang mga kliyente, yung pangharas, pananakot, no, tsaka yung pamamahiya. O, babalik din ho sa kanila yan. Di po ba? Meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. Nakalista na po doon kung alin yung bawal. Yun ang ginagawa ng mga bugok na yan. Oh, may penalty ho yun. Oh, depende ho yan kung lending or financing. May penalty po doon. Hindi ko lang ho siya kabisado, no? Kasi medyo biglaan, kadarating ko lang nag-video ho agad ako kasi nga ako may pupuntahan pa po kasi ako, no? Kaya ako gumawa ako kagad ng video. Kaya quick video po ito, no? Kasi nakita ko maganda yung tanong no? So yun ho yung no, mga dahilan kaya hindi ho sila kasi lumalabag ho sila sa batas. Kung hindi ho lumalabag sa batas yan, ayan ho, maniwala ako magpa-file ho ng yan, ng kasong small claims sa small claims court. No, pero kung ganyan ho ginagawa nang-aabuso, no, lumalabag dun sa ceiling on interest, tapos pati ho sa sa privacy ninyo, di po ba? Oh. Kaya hindi ho talaga tutungtong ng korte ang mga yan. Baka nitingin ho sa sa korte, hindi tumingin yung mga yan eh. Di ho ba? Tsaka ito pa po isa. Okay. Pagka nga ho naniningil ang mga bugok na na ahente ng mga online lending apps na abusado, hindi kayo masigil ng maayos. Pupunta pa sa korte para i-representa yung kumpanya nila. Ano sasabihin nung kay judge? O di kaya sasabihin sa inyo? Nga lang yun. Kasi wala silang script Di ba? Scripted ho lahat ang sinasabi ng mga bugok na ahente na yan. O, pagka ho nasa nasa small claims court, dapat to kabisado niya. O, alam niya yung yung detalye ng utang nung nung kliyente na kaharap niya during mediation. Kasi pag wala siyang alam doon, ay baka ma-dismiss yun. Di ba? Oh. Hindi ho basta-basta ang pagpasampa ng ng small claims sa small claims court. No? Hindi ho ganun kadali yun. Kailangan kabisado mo yung yung account no sinasampahan mo ng ng kaso sa small claims. No? Kaya itong mga puro ganyan lang yan, puro pananakot lang, no? Wag mo kayong maniniwala kasi yan tinotorture ho ang isipan niyo yung mga yan. Yan ho hilig yan. No, yung maapektuhan yung isip niyo. Kumbaga laging nasa isip niyo yung mga bugok na online lending apps na yan. No, nangyayari tuloy ho sa inyo, nawawala na kayo sa focus. Di po ba? Huwag niyo hong hayaan na may ibang taong kumukontrol ng buhay niyo. Buhay niyo po yan. Kayo ang kumontrol diyan. Wala hong ibang makakatulong sa inyo kundi sarili po ninyo. No? Ibsan niyo yung sarili niyo nararamdaman. No, labanan niyo po. No, yun lang ho ang kaya kong ipayo sa inyo, no. Huwag niyo pansinin yung mga ganyan. Kung ho sa tingin ninyo ang makaka-iwas, no, dun sa anxiety at depression ninyo at pag-iisip ninyo, gawin niyo po. Let's say for example, talagang makulit sa pagtawag. Sinagot niyo, inaharas kayo. Sa susunod na tatawag, huwag niyo na sagutin. Di ba? Tapos pagka nakita niyo yung mga message nila hindi na magaganda, huwag niyo na basahin. Di ba? Kung ho yung sa tingin ninyo na makakaalis ng mga nararamdaman ninyong masasama or hindi tama, huwag niyo gawin niyo yun, no? Kumbaga, kung talagang masasama yung pinapadala sa inyong mensahe, huwag niyo basahin. Di ba? Kung kumbaga, kayo ho ang kumontrol sa buhay po ninyo, no? Wala hong ibang taon po pwedeng kumontrol niyan, kayo lang po. At ang pinaka-importante po niyan, no, dapat yan meron ho kayo na pagsasabihan. No, kasi po yung ibang mga kliyente o yung mga ibang mga naabuso nitong mga online lending apps na to, sinarili po nila. Kaya ho yung iba talaga nagkaroon ng anxiety at depression. Huwag niyo hong hayaan. Maaari ho yan
sabihin nyo sa kaibigan nyo, kung may asawa kayo sa asawa nyo, no? Wala naman ho iba makakatulong sa atin kundi ho yung mga mahal natin sa buhay. Tayo po, tsaka yung mahal ho natin sa buhay. Huwag ho natin itago sa kanila. Ano po? Kasi kayo din ho ang maaapektuhan. Di po ba? Tapos, pag-ipunan nyo po, no? Lagi nyo ho tatandaan pag-ipunan nyo. Tsaka nyo ho siya bayaran. Kalimitan naman itong mga abusado online lending apps na to, 7 days lang. So, one-time payment. Pag-ipunan nyo po, tsaka nyo bayaran. Ano po? Kung sa tingin nyo kayo'y naabuso o nalapastangan ng inyong inyong damdamin o kung ano mang masama ang nagawa sa inyo, bayaran nyo na lang kung magkano yung yung amount due. Or, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo sundin yung kung ano yung nakasaad sa ceiling on interest rate. No, yun mo ang bayaran po ninyo. Tapos, pag nabayaran nyo na po yung mga abusadong online lending apps na yan, wag na ho kayong umulit at mangutang pa sa kanila. No? I-build nyo po yung inyong credit standing, no, para ho makahiram kayo dyan sa mga lending, financing at bangko. Ano po? Kasi totoo po yan, mahirap po, may katagalan ng proseso. Pero wala naman sakit ng ulo. Hindi ho kagaya dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Napakabilis po talaga ng loan. In 5 minutes, meron na ho talaga kayong loan na ipapadala sa inyo. Pero, ang tanong, ganun din kabilis ang sakit sa ulo nun. No? Kasi hindi ini-explain sa inyo eh. Di ho ba? Yun ho yung trap nila. Kasi pagka ho sinabi nila sa inyo kung magkano yung interest nila, processing fee, kung ilang araw, wala ho kukuha sa kanila. Ano yan? Itaga nyo sa bato yan. Wala ho kukuha sa kanila. Pag nalaman ho, 50% ang processing fee. Pag nalaman po 10% per day sila, tapos 7 araw lang, sino kukuha sa kanila? Oh, di po ba? Wala akong kukuha sa kanila. So, wala silang negosyo. Di po ba? Trap yung ginagawa nila sa inyo eh. No, kaya huwag niyo niisipin, yung isipin yan. Tsaka lagi niyo tatandaan, kung manghihiram kayo kahit saan po, no, magbasa ho kayo ng reviews at tsaka yung terms and condition. Importante po, hindi bali kung sumakit ang ulo nyo kababasa, wag lang kung sumakit ang ulo nyo doon sa panghaharas na gagawin nila sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.